So tonight I want to answer some issues and again talk about our economy regarding yung sunod-sunod na announcement ng ayuda. Any help from the government, any ayuda is good, but we have to discuss saan nila kukunin ng pera, paano nila distribute, at ano yung programa at ano yung purpose. So let me start muna with mistakes, no? Klarong-klarong mistake lang. Tatlong mistake lang. Sinabi po ni Senator Erwin Tulfo, wag daw ako masyadong hot dun sa flood control investigation. Ang sabi niya, relax lang daw ako. So mistake number 1, hindi po ako yung hot at hindi po ako yung hindi nagre-relax. Ang ating pong mga kababayan, every single Filipino has asked for an accounting of the biggest corruption scandal in our country in history, involving not billions, not tens of billions, not hundreds of billions, but it involves trillions of pesos. Dahil every year po lampas 5 trillion pesos ang ating budget, and since 2023, 1 trillion more or less sa DPWH pa lang na infrastructure, more or less 1/3 doon ang flood control, yung pa lang na imbestigahan. So when you tell us, yes, Senator Erwin Tulfo, relax ka lang, grabe ang init ng ulo mo pag sa programa mo sa TV at radyo, dalawa-tatlong tao kausap mo, problema ng mag-asawa, tama yon. Kasi those are real lives and real problems. Pero ito problema ng buong Pilipinas, sasabihan mo kami lahat, relax ka lang. Let me explain bakit ko sinasabing ang sinasabihan ni Erwin Tulfo ay lahat po tayo. Remember po, sa minority, toka-toka po kami. Ang nakatoka sa flood control ay si Senator Rodante Marcoleta. Okay? At siya nag-umpisa nito as chairman. At umpisa pa lang ng hearing, napapakanta na niya ang mga witness. Diba? O anong naging problema? Pinalitan siya. O, pagkatapos siyang palitan, inasuhan siya. Pagkatapos siyang kasuhan, diba, nakapag-take over po ang grupo natin, inisa-isa po kami, sinugod po ng NBI ang Senado para hindi sana makaboto si Senator Bato. Afterwards po, May 13, full battle gear, sinoround na naman ang Senado. At pagkatapos inaresto si Senator Jinggoy, then inaresto naman po, bago arestuhin si Senator Marcoleta, ano po ginawa nila? Pinilit na hindi maka-hearing ang Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon Committee kahit tumuloy. So my point is, I have to step in. Kinulong na nila yung tao. Hindi man pwedeng sa minority, hindi man pwede sa Senado, si Senator Lacson at si Senator Erwin Tulfo na lang ang siyang mamahala sa flood control, tapos may pasahan sila ng bola sa DOJ at Ombudsman, at pipiliin lang nila yung witnesses, pipiliin lang nila kung sinong gusto nilang ipakulong at hindi. Samantalang ang linaw-linaw, sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sinabi naman ni Ombudsman, meron. O tapos ipagbibintangan nila yung Duterte administration. Ever since po, and in many countries, sa bidding at infrastructure may anomalya. But the magnitude at paano nila naging systematic, and then paano nagkaroon ng ganun kalaking ghost projects during this time, tapos paano nila binabago-bago na ganun karaming ghost, ganun hindi. Tapos yung factual lang na yun, na mag-accounting lang. Diba? Wala pa. So, mistake number 1 na parang palabasin ni Erwin Tulfo. Relax lang. Tapos, okay. Mistake number 2. Ang sabi po niya, araw-araw nag-impeachment. So, paano mag-hearing? Monday to Wednesday lang tayo, pare. Nag-hearing. Paano daw gagamitin ang session hall? Maraming kwarto po ang Senado. And even sa session hall, walang gumagamit ng Thursday at Friday. So, mistake number 2 po. Mistake number 3. Sasama ko na po dito. Si Director Melvin Matibag, yung Malacanang. Kasi wag niyo masyadong pansin si NBI Director. Sumusunod lang yan, yung boss niya. Akala nila, akala ni Senator Lacson, akala ni Senator Erwin Tulfo, akala ni Director Matibag, akala ni Ate Claire, yes, tanga ang mga tao. They think we're all stupid. Diba? So, kung kailan kami mag-take over,
Biglang papangakuan niya ibang senador, hindi sila kakasuhan. Tapos, wag lang daw si Loren Legarda. February yun. Pag take over ko May 11, biglang yuyunog-yugog ang Senado, biglang may trouble, may fully armed, full battle gear na mga NBI. Hindi daw sila pumasok sa loob ng Senado, pero nandyan lahat ng ebidensya. O pagkatapos, may kukulong, may babaliktad, wala naman 13, aagawin nila yung Blue Ribbon Committee, nung natuloy pa rin, gagawa ng special session. O sinabi po mismo yan, nung ating presiding officer ngayon, si Senator Chis Escudero, na kaya nagpatawag ng special session para mapalitan ang Senate President. And then yung araw kung kailan sisimulan yung impeachment, aarestuhin si Senator Marcoleta. O tapos 2 weeks, ano ba ginagawa ko the last 2 weeks? Hindi ba trabaho ko? So whether you like my performance or not sa impeachment, 21 kami nandun. So lahat kami ay kailangan manindigan base sa aming konsensya. Hindi nila gusto. So gusto nila akong alisin. So sasabihin, wag ako mangangamba. Alam naman natin yan, ngaw-ngaw, kaso, imbestiga, and then biglang plunder, biglang kulong. Diba? Bakit tayo papayag ng gano'n? Nilalaban pa natin yung kay Senator Marcoleta, nilalaban pa natin yung ginawa kay Jinggoy, dadagdagan nyo pa. Kunwari pa kayo, nasasabihin nyo, 16 ang kailangan para 2/3 na yon para makonvict. And then, pag naging 21 na lang, sasabihin nyo, 14 na lang. O pag naging 19 na lang, 13, pwede na. Diba? Kaya sabi ko nga, ingat po tayo. So, that's the third mistake, to think that we are stupid. Tapos sasabihin lang, incidental, hindi ako yung target, wag magagalit, and then parang on cue, yung ombudsman may sasabihin din. So, mga kapatid, kung gusto lang manggipit, gusto lang gamitin lahat ng pwersa ng gobyerno, gamitin nyo. Pero yung just because print ng traditional media, nire-report yung sagot nyo, hindi ibig sabihin naniniwala yung tao. Diba? Total, nag-i-impeachment at tapos nakikinig kayo dun sa mga Latin terms. Senator Lacson, Senator Erwin Tulfo, ito, alam to ni Director Matiba, dahil abogado naman siya, res ipsa loquitur. Diba? I-research nyo yan kasi yan yung ginagawa nyo. Alam ng tao ang ginagawa ninyo. Okay. 30 weeks po, 30 linggo po yung impeachment. Importante po yan. Sige po. Daan milyon, bilyon ang pinag-uusapan. Pero daan milyon hanggang bilyon kung sakali. Ang pinag-uusapan po naman sa flood control, trilyon po ang ninakaw, daan bilyon. Hindi ba importante? Sabi, wag hack. Ano ba ginawa nyo the last few months? So, bakit sinabi ko sa ating ekonomiya? Ako po natutuwa pagka meron pong tulong sa ating mga kababayan at napakaraming mga programa nag-i-improve at gumaganda. Pero the last 2 days, sa mga announcement ng ating mahal na Pangulo, ang dami nagtatext sa akin, Senator Alan, tama ka pala. Kuya Alan, kaya pala yung 10K. Kaya babalikan ko lang ng konti yun, ha? Okay. 2020, nung nagkaroon tayo ng pandemic, tayo po nagkaroon ng pinakamatagal na lockdown sa buong mundo. Ang problema po sa lockdown, marami pong no work, no pay. At marami din po, isang kayod, isang tuka. Diba? Halimbawa, mga tricycle driver natin, kapag hindi sila lumabas, wala silang kakainin. So, upon the recommendation of one big businessman, si Sec Sunny Dominguez ng DOF, sa pagpupulong-pulong namin, kinausap ko po yung mga congressman, nagkaroon tayo ng package, yung Bayanihan 1, 10K po yun, 2 gives of 5K. So, noong 2021, going into 2022, sabi ko, marami pang hindi nakaka-recover, so, kaya ng ating budget magbigay. Pero pagkapanalo ni President Marcos, ayaw niya. Pero every single year po, tinatanong ko yon sa aming Chairman of Finance, 2 to 300, minsan 400 billion ang ayuda. So kaya pong bigyan ng 10K. Towards 2023, ako na mismo nagsabi, kailangan pa rin pero kailangan targeted at ang dapat unahin, syempre may sakit kasi yun talaga may kailangan. Pangalawa po, yung pong small businesses kasi sa 5-6 lang po talaga nangungutang. Hindi pwedeng random. Pero the past 2 days, sobra po yung mga ganda ng amounts na ina-announce. So sabi sa akin, sir, may 12K pa. So kaya pala yung 10K. Bakit ngayon lang 2026? Alam na yung sagot.
O ano yung sagot? Nanakawin muna yung daan-daan bilyon bago kayo bigyan. Di ba? So 2023, 2024, 2025, ngayon, pwede naman pala magbigay. Nandiyan ang pera eh. O, pero saan nilagay? Doon sa mga pwedeng nakawin. 10%, 15%, 20%, 25%, 30%. May ghost pa. So yung ghost, ibig sabihin, 100% ninakaw. Ngayon, na galit na kayong lahat. At ngayon na malapit na magsona, at syempre, pataas ng pataas ang presyo dahil mismanaged din po. May crisis talaga, pero mismanaged din yung ekonomiya natin. Mismanaged din po kasi yung ating priorities. Ang priorities, paano kunin ang Senate President? Ang priority, paano mag-impeachment? Hindi priority yung crisis na nangyari sa Middle East at yung presyo ng gasolina at diesel. Di ba? So bakit ko po ito sinasabi? Kasi katukin natin ang DBM, kamusta ang release ng budget para sa mga proyekto? Kasi kung hindi nare-release yung pera, hindi umiikot sa ating bayan ang pera sa ating ekonomiya. So, ang government spending ay napaka-importante. Tapos, a-announce ka ng ayuda, which is maganda, pero nanakaw na yung malaking halaga, and then mangungutang ka ng malaki, magbebenta ka ng gold, magbebenta ka ng mga property ng gobyerno, kung kailan baksak yung presyo, tapos kung kailan mataas, wala na sa'yo. So, I leave it up to many more of the economists to talk about this, but our OFWs have to hear this because whether it was the 70s, 80s when you started moving, no, nung martial law and then yung oil shock noon, yung crisis no, economic crisis ng ating bansa, nung nalunod na tayo sa utang, and then yun nga, yung nagkaroon din naman ng crisis talaga noong 1997, and then nagkaroon ng crisis noong 2007, di ba? Pero nalampasan na po natin yan eh. Panahon ni President Pinoy, tapos panahon ni President Duterte, hanggang nagka-pandemic. Nagka-problema tayong pandemic, pero still, may capacity tayong mangutang, may capacity tayong magbigay ng ayuda. Ang problema, doon po sa pananakaw ang naging priority. So, ang problema po ngayon, maraming negosyante ang nahihirapan. Maraming nawawalan ng trabaho, yung iba baka magsara or mag-scale down. So, yung how we will navigate all of this, we have to do it together. Hindi pwedeng nakaw na everyone and then walang huhulihin or yung huhulihin, opposition lang, whether totoong may ginawa o hindi, and then tapon-tapon ka lang ng ayuda, di ba? Yun lang pong mga tinamaan ng bagyo, lindol, etc. Maganda yung relief program and many, NDRRMC, yung pong DSWD, kudos sa inyo, I honor you, grabe po ang inyong pagtatrabaho dyan. Pero, yung pong rehabilitation, diba? Hindi pwedeng nawalan ng bahay, tapos bigyan ng 10 million, bigyan 20 million. It's much more than that, no? Maylene Reyes, magandang gabi sa iyo sa Australia. Katrina, Sergio George, yes, dapat ilista lahat ng binibentang assets ng gobyerno at lahat ng inuutang. Daming Hearts Like and Care, ADF, Mirel, Jamaica, Monreal, Merly Anaviso from... Sorry, Canada ba yun? Sorry, ang bilis ng flag, no? Kaya talagang ganitong oras po, kasi gusto ko nga batiin ng ating mga OFW. Siguro po, hanap ako ng oras tomorrow, no? Kasi nga, sobrang daming issue at kailangan pag-usapan to. Pero I just like to tell you, you can manage the economy well, you can regain the trust of the people, you can have the impeachment, you can have the flood control investigation, and you can have the reforms. We can find a way na gawin lahat to at magkaisa kung gusto. Pero kung pro-protektahan yung mga kakampi, mga mastermind, remember, umiikot yung pera eh. Di ba? Yung, sabihin nyo lang, every year 100 billion yung nanakaw. So, sabihin mo, binulsa yung 90. Yung 10 billion na umiikot, grabe po yan. Ha? Thank you, Bong Javier. Yung strength ko po talagang sa Panginoon lang nanggagaling. I mean, dito tayo laban. Pero syempre, minsan, sabay-sabay lahat ng news and everything na ganyan. Tapos, how will our country change if we don't point out anong mistake at paano tayo lalaban, di ba? Ay maganda buhay ko personally if hindi ako nag-take over ng May 11 at tahimik lang ako. Kawawa naman ang ating bayan, kawawa naman ang ating mga kababayan, kawawa naman yung mga nawawalan ng trabaho. So guys, faith moves mountains, prayers bring us together. May solusyon parati yan, may reform yan. We're at a crossroads, so we have to help each other. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. So mahal natin mga OFWs, at tuloy nyo pong bigyan ng pag-asa ang inyong mga pamilya, ang ating mga kababayan. Maging active po tayo sa pagko-comment, sa
sa pag-i-inform, no? Sabi sa akin ng isang kaninang nakausap ko, "Sir, ano bang magagawa namin? Wala naman kaming gagawa." Sabi ko, "Hindi, di ba?" Sabi niya, nagpre-praise sila, o nagsusupport sila, nanonood sila. So, katulad ako, lahat ng sabihin ko dito, i-fact check, di ba? Sabi ni Erwin Tulfo, wala naman daw witness na pwedeng patawag. Siya muna ipatawag natin. Marami din siyang dapat ipaliwanag. Sige, dadagdagan ko bukas yan. Total, gusto niya ulit magdebate. Sige, wala nang ibang witness, ha? O ikaw. Isa-isayin natin yung pwede mong i-witness at yung pwede din imbestigahan sa'yo. Good night, everyone. God bless you.